Masama po yung sobrang lakas na humilik. Tulad nito, pinalabas sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Tingnan po natin. Ang tawag natin dyan, pag grabe talaga humilik, di ba? Parang nalalagutan na ng hininga ay sleep up. Tignan natin nangyayari po sa sleep apnea. Ito yung normal na pagtulog natin. Naka-open ang lalamunan natin. Tuloy-tuloy ang pasok mula sa bibig ng hangin. Tignan nyo, sa obstructive sleep apnea, nagsasara yung lalamunan. Ano, nagsasara, pwedeng malaki yung dila, yung ngala-ngala, malaki. Pakita natin ulit ha. Ito yung normal breathing. Focus mo, Doc Lisa. Ayan, may daanan, kulay blue. Ito, obstructed now. Ayan o, ang ingay na ng hilik nito. At may pagkakataon sa gabi, tulad nung nangyari sa KMJS, sumasara na. Di na siya makahinga, kaya nga parang nangingisay na eh. Ano? Biglang hihinto. Ito yung delikado. Minsan humihinto ng 20 seconds, parang hindi na humihinga. Tapos, mahihirapan na magigising ulit, mapupunta ulit dito. Okay. Ano ang sintomas ng obstructive sleep apnea? Una-una, dalawang klaseng paghilik. Merong paghilik, tulad si Doc Lisa, lagi humihilik eh. So, yung may paghilik na normal lang, yung parang tapos mawala. Tapos mawawala. Pwede yon, normal lang yon. Ang abnormal yung minsan iba-iba yung pattern, parang gaganon eh, bibiglang sunod-sunod, hindi hihinga na matagal, tapos parang gigising na naman, hihinga, tapos hindi na naman hihinga. Yun ang delikado. So, ang sintomas ng obstructive sleep apnea, yung delikadong paghilik, yung nagbabara talaga ay maingay. Paggising nila sa umaga, inaantok sila, hindi sila rested. Pwede silang ma-heart attack dyan eh. Oo, nagkukulang yung oxygen sa katawan, sumasakit ang ulo, not rested, dry ang bibig. Ano pa mga side effects nito? Yan ang paggising nila, o brain fog, nervyos, may nai-stroke, may na-heart attack, mas high blood sila. Arrhythmia, o abnormal heartbeat, may namamatay. Bagsak ang oxygen, kaya nga chinecheck eh. Merong sleep clinic, habang natutulog, kinukunan ng oxygen. Pwede mag-heart failure, pwede magka-diabetes, merong nadidepress. Ang daming complication. So, bakit may taong may obstructive sleep apnea? Kitang-kita doon sa pasyente ay mataba. Ang risk factor talaga mataba. Next, risk factor, malaki ang leeg, double chin. May size yan eh. Ano ba size ng collar nyo? Pag size ng collar nyo, lampas 16 o 17. Diba? Yung doon sa pasyente, lampas 17, no? Double chin, 17. Parang ang daming laman sa leeg. Ano? Double chin. Maliit ang jaw. Malaki ang dila. Malaki ang tonsils. Meron pang uvula. Papakita ko ano yung uvula, nakababa. Overweight. Pwede rin may allergy. Diba, hindi ka makahinga sa ilong, kaya nga dito sa lalamunan na nagbabara. Ito na po, gamutan natin ay dapat magpapayat. Tulad dun sa pasyente. Lose weight para mabawasan yung mga laman sa lalamunan. Pwedeng dry yung hangin. Kaya dapat, yan po, gawin nating humidifier. Tigil sigarilyo at alak. Hindi po maganda yung alak. Meron mga breathing techniques. Mas maganda nakatagilid sa side. Pag nakatihaya siya, mas hindi maganda. Ito po, mas nakataas, mas nakatagilid, mas maganda. Para hindi bumagsak yung dila at pati yung uvula. Yung sa lalamunan po. Pwedeng ito yung mga bawal. Nakahiga, alak, may allergy. Isa pa, pwedeng iwas sa mga nakaka-allergy sa'yo. Baka ito nagkokos eh. Kaya mas nahihirapan ka huminga. Yan, pwede mag-vacuum. Uminom na maraming tubig. Pag dry ang lalamunan, minsan mas lalo nagbabara. May pag-aaral, maganda daw po kumanta.
Yung mga magaling kumanta na pa-practice, yung mga muscles sa bibig, mas hindi nagsasara. Okay? Merong breathing technique na pwedeng subukan. Ito, pursed lip breathing. Para sa mga matataba din at nahirapan huminga. So, paghinga, normal na paghinga sa ilong, bilang ka 1, 2, hanggang 4. Pag exhale, naka-purse yung lip, nakasara konti. Nakasara yung, kalahati nakasara yung bibig. Ibig sabihin, dahan-dahan yung labas ng hangin sa baga para hindi mag-collapse agad. Baka makatulong. Tapos, ang pinaka-treatment talaga sa kanila, ito po. Katulad doon sa pasyente, tingin ko kailangan na niya nito CPAP. Positive airway pressure. Yan ang ginagamit nila. Pag matutulog sila, meron sila isang makina na nagbibigay ng oxygen. Pinipilit i-push yung hangin sa loob ng lalamunan. Pinipilit nakabukas. Kasi nga, pag ordinary air, nagbabara. Ayan po. Kaya may mga tao, kailangan ang baon nila to kahit saan sila pumunta, nagbakasyon, nasa probinsya, hindi pwede walang kuryente. Pag wala sila nito, I think may battery din to. Pag wala sila nito, hindi sila makakatulog. Mahirapan sila. So, ito yung problema. Minsan, ang taong may obstructive sleep apnea, malaki ang dila, malaki ang tonsils, malaki to. Ito ang uvula. Yung iba, inooperahan. Ayan, tinatanggal ang tonsils. Itong uvula, sinusuture, tinatahi sa taas, para magbuka at hindi magsara habang natutulog. Yan po. Okay? Sana nakatulong tong tips natin. Magpa-check tayo sa pulmonologist kung meron tayong ganitong problema. Magpapaya, tigil sigarilyo para at least mas healthy kayo, mas sumaba buhay nyo at maging mas relaxed din ang kasama nyo sa bahay. God bless.